Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers. Ano kaya ang inyong kinakain ngayong gabing ito, ang inyong hapunan? Nako, I'm sure maganang-magana kayong kumakain ng inyong hapunan. Medyo kalimutan nyo muna ang mga suliranin natin at sabay-sabay po tayong matuto. Gusto ko matuto, ha? Hindi yung nagsosolve ng problema. Pero, ang maganda niyan, may alam tayo. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre, magbibigay linaw sa lahat ng mga kaalaman na ito, walang ibang ating abogadang saksakan ng dami ng karunungan, Attorney PG Gala. Hi, good evening. Thank you. Merry Christmas. Feeling ko nga Merry Christmas eh. Tayo, red and green tayo. Oo. Di ba? Okay, hello po sa manonood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. O nga, sana masarap ang kinakain nila ngayon. Oo okay. nga. At sa mga may problema ngayon sa amin, pwede kayong mag-text. Sa Globe, it's 0954-310, tama ba ako? 0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Text lang kayo sa mga problema nyo na sana ay may solusyon. Hindi, naman sabi mo kanina. Marami naman talagang Okay. solusyon. Madami Depende naman. lang talaga sa tao kung gusto niya yung solusyon o Kung matatanggap ayaw niya. Yes. Anyway, Minsan in denial, di ba? Ay, daming Minsan, ganyan. meron naman, ayaw lang Ay, niya. ay. Or minsan yung fried chicken. Yung mga fried, ang dami. daming ganyan. Oo, di ba? At saka nasabi mo nga, para tayong Pasko, okay lang. Di ba? Araw-araw Pasko. Nung isang araw, lang. nung isang sa atin, Valentine's, di ba? Lahat ng holidays, hagipin natin. Pwede. Okay, O, usap sige. tayo. Okay, eto na po ang ating first texter. Si Karen, siya po ay 35 years old ng Quezon City. Magandang araw po, attorney. Humihingi po sana ako ng payo tungkol sa kapatid ko na hinold ng school ang kanyang credentials dahil sinisingil siya ng buong bayad para sa first semester. Ang problema po, isang linggo lang siyang pumasok. Isang beses lang po siya nag-face-to-face classes bago siya tumigil at lumipat na kami ng tirahan papuntang Mindanao. Okay. Gusto ko lang po sanang malaman kung tama po ba na i-hold ng school ang kanyang credentials sa ganitong klaseng sitwasyon at kung obligated po ba na siyang bayaran ang buong semester kahit hindi naman siya naka-aral ng buong semester, ano po kaya ang pwede naming gawin para makuha ang kanyang records? Okay. Okay. Para sa konteksto. Okay. Ang record ng mga eskwelahan kasi, kunwari hindi ka natapos dito, dapat ito ay sinusumite sa susunod na Yes, eskwelahan. at hindi kayo admit. Yes. hindi kaya Ngayon, maraming ganyan. Wini-withhold. Ikaw na ang magsabi. Maiinit na naman holo ko. Okay, unang-una wala na yung yung no exam, no pay, no exam. Yun muna ang sasabihin natin. Ano yun? Sa lahat ng eskwelahan. Sa lahat ng eskwelahan, kasi iba, di ba, yung ayaw kang ipag-exam. Dahil hindi ka nakatapos ng bayad o hindi mo nabuo. Hindi mo nabuo ang bayad, bawal na po yun. Bawal. Kahit na pribado. Kahit na pribado. Okay. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Kasi Okay. may batas na yun di ba, yung no exam, no pay, no exam, bawal Yes, yun. bawal na yun. Bawal Okay. na yun. Ito nag-hold ng nag-hold kung hindi ka fully paid, is it legal? Really? Um, Bakit sinasabi kasi nung mga eskwelahan, hindi ho, ganun ho ang patakaran namin dito talaga. Actually, meron nang nakasalang ng mga house bills na gawing gawing bawal 'yan. Pero as of now, ay pwedeng mag-withhold ng record kung hindi ka, lalo na sa private, yung hindi ka fully paid sa iyong tuition. Pwede ipag-graduate ka, pero nila i-release yung record. Ang tanong ko ganito, siya kasi nagpunta siya ng Mindanao. Although hindi ko... 1 week lang, di ba? One week lang siya eh. Ang feeling ko, di ko alam Ang gusto niya, pabayad yung buong taon. Hindi pwede naman yun. Kasi alam ko parang ang mangyayari is, yung kunyari 1 week, gusto babayaran yung buong semester. Hindi nga buong semester, gusto nila buong taon. I think merong tingnan nyo nga yung if only for 1 week, merong percentage lang yun eh. Parang, Hindi, meron din ako kakilala. for gusto niya only isang 1 buong week, taon. for only 1 week,
classes, tapos nun, how much yung tuition. Parang, Ano yan, prorated? hindi, parang meron sa ano yan sa Hindi, DepEd. sa akin ha, feeling ko, sige nga, pakicheck. Oh, Feeling ito, yan, ito. See, ano yan? meron nga, If so. you withdraw the first week of classes, Philippine schools generally charge between 10 to 20% of the total tuition fee for the entire term. Or Usually, they may retain the down payment. Usually Eto. lang, Paano kung ano? Sige. So parang hindi pa siya yung parang merong policy na gano'n. Kung ako yon, alam nyo, kunyari, ayaw. Pero pwede mo yung ireklamo sa DepEd kung ay grade school. Alam mo, parang Kung natanong CHED, ko sa yan. CHED, o ano. Dati natanong ko yan. Parang feeling ko hindi mo makatarungan na pipilitin kang mag-enroll. Kasi, Hindi. ano. Parang ang DepEd sinabi sa akin, karapatan ng eskwelahan na private. Kasi hindi nila masyadong na ano yan na kaya Kasi nga sabi niya- kasi sabi ko wala pa talagang batas na bawal yung ano. Pero, datapot subalit ngunit. Pagka ang isang bata ay nag-aaral sa isang private school at nilipat mo siya sa public school, dapat din na siya magbayad. O dapat Kasi hindi na. wala na siyang pera. Nasa public school na nga, ba't di mo ibibigay yung record niya? Actually, kung mahabagin ang mga private school, Hindi nga. i-release nila yan eh. Kasi Kung hindi mahabagin, ano ang nasa batas? kung ako ay kakasuhan ko ang ano, kasi you're depriving my child of education. Although, okay, sa kasong ito na kasi nga, kaya mo, hindi pa ganun. Hindi niya kasi sinabi kung private, kung private or public. Pero kung ako, on a practical matter, 1 week, di ba? Kasi pinapabayad sa kanya bago i-release yung records. Kung ako siya, pabayaan mo na yung 1 week, mo na lang bayaran yung tuition fee. Umulit na lang ulit na 1 linggo yung anak mo sa bagong school. Kasi ayaw i-release yung record. Ano ba naman ang record na makukuha ng 1 week? Wala namang record na mapupunta sa... Hindi, baka kasi yung previous niyang records nandoon. That's the problem. Like, kunwari, grade 6 siya nilipat. May grade 5, grade 4 siya. Yun. Kung ganyan, ang gawin mo, ireklamo mo yan, kung yan ay mapa-private or mapa-public yan, under the DepEd yan. Honestly, when I asked, Oo, kasi I parang had ayaw na, similar oo. cases, ayaw ng DepEd makialam sa mga private private school. schools. Kasi nga daw, that is their terms. Pag hindi mo binayaran, kasi daw, lahat daw ng mga eskwelahan, if ever, di basta lipat lang na lipat, tapos hindi na nagbabayad. Sa bagay, kasi nag-alat ng slot. Yes, They turned away one. Ang sa akin lamang po, which is hindi ko natanong to, no? Ang sa akin lang, kung lilipat na siya ng eskwelahan at yan ay isang public school. Kasi kung private to private, may pera ka naman pala, diba? dalawa kayo. Bakit mo naman kami hindi babayaran samantalang yun, babayaran mo? Di kung lumipat ka lang, sana inisip mo yan bago ka pumunta dito, di ba? Sana hindi mo na pinag-enroll doon sa bagong... Correct. Pero kung private to public school, may problema tayo dyan pag hindi mo nirelease yan. Kaya nga, pag gano'n, pwede sa DepEd. Kasi Yun, public tama, school. public school. Yun ang sinasabi ko, Oo. public school kasi yun, na parang, ililipat ko sana sa school to, pero wini-withhold nito. Alam mo, may naging kaso kung ganyan. So, naalala ko ngayon na ganyan pala siya. Well, anyway. So, sa DepEd. Kung public school ang lilipatan, Oo. malamang sa Mindanao eh. Oo nga. Diba, lilipat, Hindi naman siguro nila Pero ginusto kunyari, yun. kung public to public yan, Ay, walang question walang question yan. Pwede i-direct ka ng DepEd na i-forward mo. Yung nga hindi tinatanggap, di ba, sa sobrang dami sa isang eskwelahan na public school. Oo. Nagkaroon din tayo ng issue na ganyan dati, na sobrang dami sa public school. Hindi Sa sila Rizal, magkasya. diba, pinakamalaki. Oo, Yung sa hindi Rizal. sila magkasya. Tapos, nung lilipat to sa ayaw tanggapin kasi sarado na raw. Kasi nga, ganun ganyan. Ayun, Pipilitin ng DepEd yun. Pipilitin na ng DepEd. Kasi ang public school is dependent on Oo, lumipat nga siya ng Mindanao, pero they did not say kung private or public yung school. So, kunyari, kung public to public, DepEd. DepEd. Kung private to public, DepEd pa rin. DepEd pa rin na kasi isa yung lilipatan, diba? Didirect nung na, lilipat na sa public school. Ayaw mo pang ibigay yung records. Oo nga, okay. Pero kung private to private, medyo mahirapan tayo dyan. Question. Unless there's a House bill nga ngayon. Na inaayos. Inaayos na, bawal na yan eh. Hindi ko alam kung sino, if you can look it up, I think
Hindi ko alam kung si Baka si Bam Aquino yan. Or si Joel Villanueva. Kasi si Bam Aquino House usually bill sa on school yung making it illegal to withhold records of students. of students just Oo. because you haven't paid your tuition. At tingnan mo nga yan. Magandang pag-usapan yan. Ang Oo. dami-dami kasing nating mga kababayan na Tingnan mo gustong nga. malaman yan eh. Oo. Pagka nagta-transfer ka, ayan. Anti-withholding of Sabi ko na student nga ba. records Meron. Mga house bills pa lang yan eh. Kaya alam ko. filed by lawmakers to make it unlawful for educational institution to withhold or delay the release. Of. Pwede mo bang mademandang eskwelahan for obstruction of future of a Well, child? kasi nga, parang hindi mo pwedeng kasuhan naman ng isang eskwelahan kung walang batas na ikaw ang pinanghahawakan na okay. kanilang violate. Kaya may mga house bills na yan. Hindi ko nga alam kung sino itong mga nag-file na yan. Pero magandang, di ba, idea? Ay, magagalit sa kanila lahat ng mga private schools. Meron pa to, Graduation Rights Act. Parang hindi pwede hindi pa-graduate porkat hindi nakapagbayad ng tuition. Oo. Maraming, Ang daming- filed by the Manila Teachers Party Tama nga List. naman, no? Di ba? Dahil yun ang Tama kanila naman. advokasya. Advokasya nila yun. Okay. But anyway, so ulitin natin, wag niyong i-withhold pagka kunwari public school kasi wala lang ang pera, nasa public Oo school nga, na eh. manawagan na lang tayo kasi wala tayong magagawa kung private. Pero the thing is, kung public to public, walang problema. Yes, Sana okay. public to public to. Kung public to public, from public school to public school, just go to DepEd. Yan. Okay. Sige, si Apollo ng Binyan, Laguna. Hi, Apollo. Kala ko nasa moon ka. Apollo. Ay, hindi naman, baka sana hindi magalit si Apollo, pero yung aso ko ang pangalan, Apollo. Pogi. Pogi si Si Apollo. Polo. Hello po. Hi, Apollo. Hi, Apollo. Ayan. Bakit Apollo Hi po, pangalan good mo? evening po, Alias ba attorney. ito? Alias ba si Apollo? Marami yan, either the Greek god, Oo or nga, no? yung Alias mo ba ito? Alias lang? Totoong Totoo. pangalan? Totoong pangalan mo? Apollo Tomas po. Totoo talaga. Totoo. Binigay pa buo. O, sige. Tinatanong ko lang, friend. Okay. Siguro nung pinanganak tong si Nickname po Apollo. Atom. Atong ang kanyang... Atong. Hindi, Hindi siguro... naman kayo nagtatago, ha? Wala siyang pinagtataguan. O, sige, mamaya. Si Apollo, sa tingin ko, pinanganak yan noong dinala yung, yung unang Apollo sa ibang space. Sa buwan. Yes. Oo, diba? Tama, mali. Hindi yung nakikinig nanay Ano po? ko. Kailangan, Di ba, pinanganak okay ka ba na. nung nag-landing ang first... Apollo sa first man on moon? the moon. Si Ako po. Neil Armstrong. Ha? Hello? Nawala na si Hello Apollo. po. Sabi niya, ang Oh, hirap sige. naman ng mga tanong niyo Oo eh. nga, wag na, parang quiz eh, no? Sige, Apollo, ano ba problema Ah, mo? nga, yan na lang, oo. Opo. Hello po, attorney. Yes, hello. Anong problema? Ano may tutulong Okay. namin sa'yo? Magtatanong lang po ako kasi tungkol sa contractor po kasi nagpagawa po kami ng bahay renovation. Mhm. Full contract. May mga resibo po ako tsaka may contract po kami. Oh. Kaso, ang problema po kasi, ang tagal nila gumawa. So, mga 4 months, pinatigil ko na po. Okay. Okay, sige. Ang problema po, parang na-overpayment po kasi hindi ko po na-track yung labas ng pera. Ngayon po, pumunta po ako sa barangay nila para magreklamo, para magharap kami. Sabi ko nung barangay, mag-consult daw muna po ako sa lawyer kasi hindi naman daw po tumakbo yung contractor, willing naman daw po gawin. Yung contractor po, willing naman po sila gumawa kaso ang pangit po talaga ng gawa nila, talagang hindi acceptable. Kaya sabi ko refund na lang. Okay, may kontrata Ngayon po, may kontrata makikita po kayo. Kami sa... Yeah po, meron po. Sige. So makikita kayo saan? Sa barangay po, next week. Okay. So anong tanong mo? Kung anong If ever po hindi kami magkasundo, tapos ayaw nila mag-refund at ipipilit po nila na gusto sila ang pala naggagawa, mas prefer po refund. Paano po yung route ko nun? ang magiging niyan is kung hindi kayo magkasundo sa barangay ay magkakaroon ng certificate to file action kasi hindi kayo mapagkasundo nung barangay eh. At from there is civil action yan para ma-rescind mo yung contract and to ask for refund. It's a civil case. So tama naman rin naman si
si barangay captain na mabuti na kung kumuha ka ng abogado, pero pagkatapos na ng barangay, kasi di ba sa barangay bawal ang abogado, kayo-kayo lang. Pero pag kayo hindi nagkasundo sa barangay, doon ka na maghahanap ng abogado to file. Magkano ba yung kontrata? Ang contract po kasi namin is total 920. Ano daw po? 920,000. Just below the... I'm sorry, ano daw po? 920,000. 920,000. Oo. Pero this is Nalabas ko po pala ang... Sorry po. 920,000, so hindi siya lampas ng 1 million. But the thing is, I don't think this will come into small claims. Kasi, ano siya, hindi lang siya utang eh. Kasi kailangan, to resolve this, Apollo, kasi sinasabi mo kasi na, Pangit. kaya mo ayaw na ituloy ang kontrata, Kasi pangit ang kasi gawa pangit ang nila. gawa. Pag ganyan, hindi yan small claims. Oo, Kasi medyo subjective. subjective yan. So, pupunta ka talaga sa municipal trial court kasi yung amount niya pang MTC eh. Oo. Na merong magtitingin kung or baka RTC, titingnan kung kasi Mahirap yan eh, friend. i-inspect eh. Oo. Kung, saka they will have to check your contract kung meron kayong provisions doon about termination, at saka yung refund. Ganun ba yung kontrata nyo? Apollo, tanong lang. O simple kontrata lang Ano po? kayo? Simple lang kontrata? Oo. Simple lang ba yung kontrata nyo? Ano po? Simple lang yung kontrata nyo, as in yung amount, yung design, tapos pero wala kayo nung mga nakalagay doon na kung hindi ka happy, ito Detalye. walang Wala detalye, ka bang ganon. ganon? Wala pong... kasulatan lang siya. The usual pa napapagawa ko. Okay, ganito yan na. There is such a thing as rescission of contract. Ang rescission of contract... Ano ibig sabihin sa Tagalog yung rescission? Hindi ko alam kung ano ibig Nagbaback sabihin. out ka. Oo, pinapa-rescind mo yung contract. And usually, you suffer damage of 25% or more of doon sa value ng kontrata. Usually. That's under the civil code. So, if you can prove na kaya ayaw mo nang ituloy kasi nadadamage na ang pangit yung para ayusin mo yung ginawa nilang kapangitan, gagastos ka ng 25% or more, then you have a case for rescission, wherein pag rescission, magsusulian kayo. Pero kasi alam mo, medyo may alam ako sa construction eh. Tama. Oo. Medyo may alam ako, Apollo, sa construction eh. Minsan, talagang masakit sa ulo yung pagka-construction. Less than 1 million yan. Yung pag-hire mo ng lawyer. Oo nga. At sa pagkukuha mo, bakit lalo ulo mo? Kung Ganun ako sa kanila, paano mo paggawa mo na lang yung mga kaya nila sigurong gawin. Para hindi ka Tapos, lugi masyado. Oo, para hindi ka lugi masyado. Tapos, wala na. Ano mo na. Kunwari, paggawa mo na lang cabinet. Ay, kung natatakot ka sa bahay. Kasi ang hirap niyan. Apollo, kukuha ka pa ng lawyers niyan. Kasi, sigurado hindi pick-up yan. Kasi small Sigurado time. hindi yan pick-up. Ano ibig sabihin ng pick-up? Sila yung Philippine yung Construction Philippine Contractors Accreditation Board. Yes. Oh. Pag yun nga may pick-up lisensya ka na ha. Hindi, para usually yung mga mga big buildings. hindi now they require basta construction ka they require. Pero mga Ito ganyan, mukhang na, hindi. na. Ang tanong ko is kahit na ikaw ay merong lisensya na ng pick-up, okay, sabi ko nga mabilis. Kahit na ikaw ay may lisensya ng pick-up, kailangan mo pa na isulat yun sa kontrata. Yun Yes, ang yes. problema. So, napakahirap niya. So, Apollo, pag-isipan mong maigi, Sige. ha? Good luck, Apollo. Apollo? Wala na. Nawala na si Apollo. Babay na tayo. Anyway. Ako, attorney, nakikinig po ako. Ayan, o sige. good luck, Pag-isipan mo ha, tawag ka sa amin ulit, medyo wala na tayong oras, Oo ha? nga, nagagalit sa aming mga tao dito. Okay, sige Okay, po. salamat. Sige po. Anyway, Thank you po. maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Hanggang sa susunod po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. At ako ang abogado Campanilla, si Atty. PG. Bye everyone!